Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Paso na naman si Auntie Claire. Pag sinabi kang paso, napalpak, na kuryente, nasunog, umani ng atensyon ang reaksyon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa pahayag ng Malacanang na may pending political asylum umano sa France ang dating Ako Bicol representative na si Zaldi Co. Sa isang social media post, diritsahang kwinestyon ni Roque ang naging batayan ng impormasyon ng pamahalaan, lalo na ang posibilidad na kumpirmahin ito ng French authorities. Ito ang post ni Atty. Roque. Asylum filings are absolutely confidential. No way France will confirm that Salde sought protection. Paso na naman si Auntie Claire. Ang naturang pahayag ay tugon sa sinabi ni Presidential Communications Office Jose Claire Castro na may natanggap o manong, ito na naman tayo, highly reliable information ang Department of Foreign Affairs hinggil sa asylum application ni Ko. Ito ang pahayag ni Auntie Claire. The DFA has received highly reliable information that Saldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. Yan ang pahayag ni Auntie Claire. Matatanda ng nauna ng kinumpirma ng Department of Justice na wala na sa kustodiya ng Czech authority si Saldico habang patuloy namang sinusubaybayan ng pamahalaan ang kanyang kinaroroonan sa loob ng Europe. So again, mamili tayo. Kanino tayo mas naniniwala? Kay Auntie Claire? O dito sa gobyernong ito? O kay Atty. Harry Roque? Ako, kay Atty. Harry Roque ako dahil yung unang issue, yung pagka-aresto ni Saldico sa Czech Republic, binara kaagad ni Atty. Roque si PBBM. Ano ba yan? Presidente ka, nagpapakalat ka ng fake news? Tapos, follow up na mga post o comment, sabi niya, nagkausap kami mismo ni Saldico. April 17. Kinonfirm ni Saldico sa akin na hindi siya man nahuli o whatsoever. He is free. Gi-init naman ni Auntie Claire na hindi, nahuli yan. Kaya nga, nagpadala na tayo ng pati ang Pangulo, sabi niya, we have sent the Department of Justice and other high-level delegation to Prague, Czech Republic para mapag-usapan yung pagpapauwi kay Saldico. It turns out, tama si Atty. Roque. Fake news talaga itong Malacanang. Kahit anong paliwanag pa nila, yung nagkaroon na ng bagong definition ng nahuli, na-stop, na-prevent. Kaya, jinok-joke sila ni General De Leon. Sabi niya, ang ulam namin ay isda na nahuli sa dagat. Ganun sana, kaya lang hindi. Ang ulam namin ay isda na napahinto, na stop sa dagat. Paano mo maulam yung isda na na-stop lang, napahinto sa dagat? Wala talaga si Auntie Claire ba? So again, dito sa ito na ang gobyerno. Sino ba ang nag-inform kay Pangulong Marcos na nahuli si Saldico? DFA ba? Embassy ba? O ito na naman. May application daw ng political asylum. Si Atty. Roque,
he is speaking from experience dahil siya mismo nag-file ng application for asylum sa Netherlands. So, kanino tayo maniniwala? Yung may experience tungkol sa application ng asylum o taga DFA lang na I don't know. Yung confidential funds nila na bilyones, saan ba nila ginagamit? Wala man. Oh, DILG Secretary Rimulya, malaki rin ang confidential funds. Siya ang nagsabi na may Portuguese citizenship visa si Saldico. Eh, kung meron, paano nagkaroon ng ulat na na-hold siya, hindi siya nakapasok sa German border dahil gumamit ng expired Philippine passport. Something like that. Kaya, again, I'm sorry. Basta gobyerno ngayon ang nag-announce, very skeptical o hindi na ako madaling maniwala. Lalo na kung si Auntie Claire ang nagsasalita. Ang tingin ko sa kanya, he is more of a propagandist. Ang propagandist, iba kaysa sa public information officer. Ang public information officer is just to inform, to motivate, to unite. Ganyan yan. Policy spokesperson. Si Auntie Claire is, pag propaganda, sirain mo ang kalaban mo at patasin mo ang image ng iyong kampo. Yan ang propaganda. It involves war o fighting between two camps pag na-involve ka sa propaganda. Ako, throughout my military career, mula nung kapitan ako hanggang tumaas, I have been involved in propaganda work against the enemy. Kaya alam ko yan. Auntie Claire is more of a propagandist than a public information officer. Kaya hindi na ako naniniwala sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Nauna ko sa balay sa tabangan na mo og yero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang utop. Kita yun nato nga dagko na yun og buslot. So pulihan na ni karon ang ilang atop nga buslot na. O karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon natabangan og yero. So mo na ni itsura sa gawas nga bain sa balay. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Sa Ginoo kay kung sa naghatag sa sin kay ang akong balay yung nakatuig aron pag inilisi. So unom na to katuig ang imong atop. Ang makatuig karon ay pag inilisan tungod sa kalisod. Salamat kayo sa naghatag sa sin. Punta mo magpadaan nga tabang kay aron daghan pud matagaan kay naapay manginanglan. Oh, salamat kayo ko. Oo. Salamat kayo.